anong masasabi mo sa pamilya ni Dodong Ruel na andito sa taga Malalag talaga? Super bait nila. Saka, sobrang gaan ng loob ko sa kanila. Wala akong, yung dadalawang isip yung kung ano. Talagang, yung loob ko sa kanila talagang malapit. Malapit na. Parang kapamilya na talaga. Kalingap mo po sa lahat. Nasa tabi ko po si Kuya Bal Santos Matubang. Subscribe nyo po. Bilya Ayog. Yeah. Yan. Salamat po. Salamat din po. Hello po sa lahat mga kalingap. Katabi ko po si Ate Edna Vlogs. Ayan, good morning mga kalingap. Subscribe po natin Belya Ayok. Ayan, mga partner po natin sa kalingap. Ayan, maraming pong salamat. Ayan mga kalingap, hello po. Please, supportahan niyo po Bella Ayop. Ayan, pinsan ko po. Isa rin pong pinsan namin ni Kalingap Dan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pa-click po ng subscribe, pa-comment, like, and share po sa kanyang channel. Bella Ayop. Hello po sa inyong lahat mga Kalingap. Ito po, kasama ko po ngayon ang aming pinsan po ni Kalingap Rab at ni Kalingap Dan, si Bella Ayop. So please like, share, and subscribe po ng kanyang YouTube channel mga Kalingap, Bella Ayop. At panoorin po natin yung kanyang ina-upload po ng mga charity videos at mga ina-upload po sa kanyang YouTube channel po na Bella Ayop. So yun lamang po mga Kalingap. Please subscribe, Bella Ayop. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Suportahan po natin si Bella Ayop sa kanyang YouTube channel, and ako rin po, Kalingap Dan, para sabay-sabay po kaming tumulong sa mga nangangailangan. Ayan, hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Almusal po tayo mga kalingap. Ayan, mga kalangga dyan. Hello, good morning po sa inyo. At sa lahat po nang nandyan po, thank you po sa inyong suporta. Lalo na po sa Team Rochelle. Marami pong talagang salamat. At pakishare po ng mga videos po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, ating pong suportahan palagi po si Kuya Bal. Andito po tayo ngayon, no, almusal, pero parang na, dalatang halian na. Parang nag-diet kayo, no? Ito, kausapin natin ngayon si Tita Mabel. Good morning po. Good morning po. Good morning sa lahat. Ayan. Ito po ang tita ni Rachel. Anong totoong mong pangalan? Maribel. Maribel. Ayan. Ano ang apelyido? Yung dalaga ko Morales, yung sa asawa ko Bustamante. Bustamante. Kano-ano mo si yung billiard player na si Bustamante? Ko alam, sa asawa ko yung apelyido. Akala ko kayo pariente, magkamag-anak. Yan, ito ate pong itanong po kay Ate Mabel, no, kung ano kung anong naramdaman niya na nandito siya sa Malalag. Yan. Ate Mabel, ano ang naramdaman mo na ilang balik mo na dito sa Malalag? Isa pa lang. Ngayon pa lang. So, ano ang masasabi mo dito sa lugar namin, sa Malalag? Maganda. Yung, excited ako makapunta dito. Tapos, siyempre may halong, din, yung ibang nararamdaman, namimiss mo yung mga naiwan mo din. Pero masaya. Madami ako napuntahan. Nakasama sila na dati hindi ko siya in-expect, ngayon naranasan ko na. Namit ko din si Sir Danilo, yung bait na sponsor. Yung sponsor nila. Sobrang bait niya, Ay, grabe. Napaka-humble, nakikipagkwentuhan sa amin. Kahit sabi niya magpapaalam na siya. Tapos maya makikipagkwentuhan na naman na batang mga doon. Hindi makaalis-alis agad. Yun yung tao na napakataas, pero sa mga mabababang tao Nakipag-level siya. Nakipag-ano siya. Mas gusto niya daw sa tulad na Katulad natin na andyan lang sa baba, na hindi kapantay ng kanyang hanap buhay. Sobrang bait talaga niya, wala akong masabi. So ngayon andito ka sa Malalag, anong masasabi mo sa pamilya ni Dodong Ruel na andito sa taga Malalag talaga? Super bait nila. Saka sobrang gaan ng loob ko sa kanila.
Ah, Wala akong ano yung dadalawang isip na kung ano. Talagang yung loob ko sa kanila talagang malapit. malapit na. Parang kapamilya na talaga. So, sa sa madaling salita, boto ka kay Dodong. Oo. Butong-butong naman ako dyan. Ayan, narinig nyo mga kalingap ha, mga kalangga. Ito si Tita Mabel, butong-buto kay Dodong. Dong, anong masasabi mo, Dong? Mamayor na natin, bubuto ko yan. Mayor na. Hindi pa, oy, magkapitan muna. O di kaya, presidente ng Purok. Pwede, di ba? Una muna yung sa baba hanggang tataas. Pero parang hindi sa malalag ito magtakbo. Dahil Sa dait na. Yan. Ano ang naramdaman mo at Tita Mabel na party ka na ng YouTube, no? Meron ka ng channel. Anong nag-iba ba ang takbo ng buhay mo? oo, madaming tao akong nakakasalamuha sa social media. Dati tahimik ang cellphone ko, ngayon laging may nag-chat. Pasensya na po, may Hindi, pasensya na, may advertisement. So, marami ka ng mga friends sa multimedia, sa Soapmate. So, nag-iba ba ang takbo ng buhay mo? Na maraming kumukulit sa iyo sa messages. Oh, yung iba, sinisumikapan kong ma-replyan, pero yung iba talaga halos napagod pala yun. Kaya yung iba, pasensya na, hindi ko sila ma-replyan kaagad, pero late ko naman, nare-replyan sila kasi nga sa dami. Yung mga pagpasok nyo po sa Soapmate, nakakatulong po ba yan sa inyo o sa pamilya mo, o parang negative siya, negatibong epekto sa buhay mo? Ano siya, positive? Alin? Yung Okay. pagpasok niyo po sa Soapmate, yung sa YouTube, di ba marami ka ng mga kakilala, maraming na nag-text sa'yo, yan ba ay nakasama sa buhay pamilya o nakakatulong sa buhay mo? Okay lang kasi yun sa ano ko, di pa naman ako dyan sumusuldo sa YouTube. Oo. Nagsisimula pa lang ako. Oo. Pero si Trixie, nagsuldo na dyan. Okay naman. Okay siya, nakatulong siya sa inyo. Oo, since naman nung grade 12 siya, di na siya humihingi sa akin. Na sarili niya na. Kaya, sobrang nakatulong. Kasi nung dati, puro sa akin. Puro ako. Kami ni Papa niya, nagpo-provide. Sa ngayon, na siya? Oo. Kaya sana yung pa-support din sa channel ni Kariray Vlogs. Kasi yun ang niya, ginagamit niya sa pag-aaral niya na sabi niya kapag daw kumikita na siya, hindi na siya hingi. Oo, di ko na sila poproblemahin. Kahit daw sa kung halimbawa sobra sa kapatid niya siya na din daw Magastos. Mabuti no, napakabait na bata, napakabait na anak, si Trixie. Kaya ito po, Tita Mabel, sa buhay po noon ni Richelle, ano po ang masasabi mo sa kanya, sa buhay niya noon? Noon? Sa noon na hindi pa siya pumasok sa Soapmate, wala pa siyang YouTube, hindi pa siya nakilala. Ano ang masasabi mo sa buhay niya noon? Na alam ko naman na alam mo kung ano siya noon. Sila noon, okay naman, masaya yung buhay kasi mama niya. Kasi kaming magkakapatid, nagtutulungan naman kami. Pero nung nawala na si mama niya, medyo nagbago, malungkot, parang lumuha ang mundo nila, pati kami, lahat kami. Pero, nung yun, mas lalo ko silang inintindi kasi alam ko ang kalagayan nila nang nawala ng isang mahal sa Magulang. na importante sa amin. Tapos, nung pumasok na siya sa social media, na siya, nung una, halos
Masasaktan ako para sa kanya dun sa mga sinasabi ng iba. Yung mga basher, ano? Oo. Iiyak yan sa akin ng dalawang tricks kasi halos sabay sila nun. Oo. Deep inside, hindi ako na ano, yung pinapakita ko sa kanila na matatag, hindi ako na aapektuhan. Medyo ano ko sila, pinapalakas ang loob kung ano-ano sinasabi ko hanggang tumatawa sila. Pero, para sa akin, masakit din yung tungkol sa mga basher. Pero ngayon, unti-unti na nilang lubos na natanggap ang mga basher. Minahal na nila ang basher. Sabi niya, I love basher. Kaya nga, basta andito tayo sa SOCMED, yung mga negative na mga comments, mahalin natin yan kasi always na yan. At sila din nanonood ng mga videos natin. So, party na din sila ng buhay. No? So, ngayon, nasa party, na tayo, question about kay Rachel po. So, si Rachel, andyan na po, na siya, sikat na siya sa SOCMED, no, sa kanyang paglingap, sa kanyang personal na sa love life pa niya. Ano ang masasabi mo sa buhay niya ngayon? Ngayon na meron na siyang mga sahod galing YouTube. Okay na ngayon kasi yung pangarap nilang makapag-aral, matutupad na nila. Opo. Na sabi nga niya, sabi ko din sa kanila na tayong pag-aaral lang ang susi para umahon sa tagumpay, makaahon sa hirap. Sa hirap. Kaya, yung ngayon na ganyan na siya, sobrang nakakatulong sa pamilya kasi siya na din yung nagbabudget para sa kanila. Sa kanila. Oo. Siya yung lahat ng nag-iisip kung ano yung Dapat maganda, kailangan. nakakabuti Oo. para sa kanila. Kasi alam niya na yung kung paano yung siya na yung naging nanay ngayon, yung siya na yung lahat. Siya na ang katuwang ng kanyang papa. Oo. Siya na din yung nag-iisip ng para sa mga kapatid niya. Mm-mm. Yung nandito siya, yung katulad ko, nandito ako, Mm-mm. para di siyang nanay. Nandito siya, pero yung isip niya nandun. Nandun. Naiwan doon. Kasi Oo. nandun yung mga kapatid, niya. niya, si papa niya, si lola niya. Oo. Doon. Kaya ang sabi niya, pagbalik niya, madami siyang kakaharapin na mga dapat gawin. Pagbalik niya. Kaya pagbalik ninyo, busy na ito. Oo. Marami ng sa pag-aasikaso sa school. So, ngayon, ano ang masasabi mo sa ugali ni Rachel na kung baga sikat na siya ngayon? Meron bang nagbago o nadagdagan ba yung ugali niya? O may nakuha ba na ugali niya? Ano ang masasabi mo sa ugali ni Rachel ngayon? Para sa akin yung ugali niya nag-mature. Pero yung hindi masama. Mm-mm. Para sa amin, dati lang siya lambing, magalang, Mm-mm. pagbigay, yung siya, pagpakumbaba pa din. Oo. Natural lang naman na nagagalit minsan kasi tao lang din. Oo. Kailangan mailabas din naman yun yung Pero para sa amin, hindi naman siya nagbago. Doon lang sa nagsasabi na nagbago na daw. O nagbago siya sa pananamit, Mm-mm. nagbabago yung aura niya. O, syempre. Ganun. Pero yung sa ugali, kung ano siya, yun pa din siya. At mas umano nga siya, nag-improve mas nagiging Responsable na Oo. siya, Tsaka nakakatulong siya sa iba. Mm-mm. Hindi katulad ng dati. Sila yung tinutulungan pero Siya ngayon ang nag-abot ng tulong. So, malaki ang tulong sa sa pagpasok niya sa YouTube at sa love team nila ni Dodong Roel, di ba? So, marami na siyang natulungan, marami na din lalo na yung mga kapatid niya, pamilya niya, natulungan din niya. So, sa kanyang pag-aaral, kumusta po? Hindi ba balakid yung pagpasok niya sa YouTube channel, sa kanyang social media? Hindi. Kasi sabi niya nga, sabi daw dun sa iba na kapag pinagsabay daw ang pag-vlog, baka daw mapabayaan ng pag-aaral. Hindi. Kasi sabi niya, mas lalo niya pang pinagbubutihan kasi yun na yung rason para siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Yun yung yung
yung hinahawakan niya na ano, yung makatulong sa oo. kanya. Doon siya kumukuha kasi Kuhan. ng kung paano sila makapag-aral. Kaya hindi rason na mapapabayaan nila yung pag-aaral. Oh, mali ano yan, inspirasyon niya na mag-vlog siya, magkaroon siya ng revenue, makatulong sa kanilang mga pangangailangan at syempre sa kanyang pag-aaral din, no, at sa kanyang mga kapatid. So malaking tulong pala ang pag-vlog niya, pagtulong din sa ibang tao, no. Sa inyo po, ano po ang masasabi niyo sa ang buhay ninyo ngayon? Na parang parang lahat ng mata kumbaga nakatingin sa inyo kung ano ang mga ginagawa ninyo, anong mga moves ninyo na parang ay baka hindi tayo makagalaw ng ganito kasi may mga mata. Ano ba ang sa sarili po ninyo, ano ang nararamdaman mo na parang hindi ko magawa ang mga bagay na hindi ko nagawa noon? 'Di ba maraming mga bawal ngayon, so okay lang. Okay lang kasi yung mga galaw namin noon at ngayon, dati parang naman, hindi naman Parehas yung, ra. Yung, hindi naman yung, kasi di naman kami parasugal, di naman Mm-mm. kami nanginginom. Oo. Kumbaga, okay lang, di naman kami natatakot kasi natural lang sa amin ang mga galaw namin kahit makita ng kung sino. Ang ang nagbago lang sa inyo yung standard living ninyo, 'di ba? Hindi na kayo nahihirapan masyado, yung financial, no, okay So, dati na. pa rin naman, kasi di pa naman ako sumasahod sa YouTube. Yung asawa ko nagpapasada. Oo. Nagtatrabaho pa rin naman ako kung saan. Oo. Ako nakilala. Doon pa rin naman ako. Kaya, nagbago lang yung bahay, yung ano namin. Saka, yung kay Trixie, hindi na siya masyadong yung humihingi, hindi na. Kaya, yun ang nagbago. Pero yung estado namin sa buhay, dati pa rin. Siguro kung magbabago ang buhay namin ng tuluyan, kapag anuhan ko na sumahod na talaga ako sa social media. At kapag stable na yung mga anak po ninyo, no, kapag tapos na lahat. So sa pag-uugali po, wala po tayong nabago po at Tita Mabel. Wala po, dati lang. Sila lang po yung nagsasabi na yumabang daw, lumaki ang ulo, di na nakilala kasi mapera na. Wala pong ganun. Kasi nasasabi lang nila yan kasi hindi nila kami nakakasama. Oo. Pero kung nakakasama nila kami, hindi sila makakapagsabi ng ganyan. Pero di rin naman namin sila masisisi kasi yun ang isip nila. Mm-mm. Hindi namin pwedeng kontrolin yun. Bahala sila kasi sa kanila rin naman yung babalik kung ano yung ano nila sa amin. At siguro kung sakaling mapag-anuhan sila na makasama nila kami, magbabago naman siguro ang pananaw nila para sa amin. Kasi Oo. yun nga. Sobrang ang ano ninyo, sobrang bait. Ikaw, matahimik ka din. Ako madaldal. Anong masasabi mo pala sa akin, Tita Mabel? Anong masasabi mo sa ugali ko? O sa nakikita mo sa akin, wag lang yung sa mukha kasi pangit na talaga tayo. Di naman. Humble, pangit talaga, no? Hindi tayo katangos-tangosan ng ilong. So, anong masasabi po ninyo sa sobra ba akong daldal? Naiirita ba kayo? O ano, para para sa susunod ninyong balik, parang naiyak ako nito. Baka ma-negative yung sagot. Baka sa susunod yung balik, baka mabago natin yung ating ugali, no? Bilang isang katulad namin na bagong salta lang dito, hindi kami naiilang kasi ini-entertain nyo kami, kinakausap na kami. Mas maiilang kami kung hindi nyo kami kinakausap. Hindi nyo kami, mas naaalangan kami dun. Pero natutuwa po kami na ganyan kapag kinakausap nyo kami para doon na, nagsisimula na yung kilala namin kayo kung ano ang ugali nyo, kung mabait or ano. Pero diyan, natutuwa kami na pinapansin nyo kami. So sa ugali, ano masasabi mo sa ugali ko? Tinatawanan lang natin po ang ating kaba. Ano po ang ugali ni Bella Ayop po sa tingin po ninyo, Tita? Sa tingin ko mabait kasi sa mukha di ka naman masulit. No, hindi. First impression ko sa'yo, magaan. Wow, Kasi salamat po.
minsan may tao kasi mabigat sa akin. Pero sa inyo, yung mga nadatnan ko dito, magagaan ang ano ko sa inyo. Ayan, maraming salamat tita no sa natanggal po yung kaba natin no mga kalingap kasi makapagsabi lang po sa ating mga ugali yung pong nasa harapan po natin. Yung pong yung pong mga viewers hindi po nila masasabi na pangit yung ugali niya, maganda yung ugali niya kasi hindi po ninyo nakasalamuha yung tao, hindi niyo nakatabi, hindi niyo nakausap. Pero at maraming salamat Tita Mabel at first impression po niya sa atin, magaan yung kanyang loob. At siguro sa mga matubang family, parang ganun din ang mga impression po ninyo, magaan na talaga ang loob ninyo. So sa whole matubang po, anong masasabi po sa ninyo sa mga ugali, no? In general po, sa lahat po. Anong ugali ng mga matubang sa inyong pananaw? Tulungin. Sana kung ano yung hindi magbago. Nag-stay mabait, matulungin, pakumbaga sa kapwa. Yun ang nakikita ko. Kaya sana mas lalo pang bumuti ang kalagayan. Ayan, maraming salamat Tita Mabel sa pagpa-unlock po ninyo ng ating interview at marami po tayong narinig, marami tayong natutunan at sana maging gamay din po ito sa ating mga baguhang mga YouTuber po, no? Sa ating mga bagong mga charity vloggers na kung ano man po yung mga basher na ating mabasa o ating marinig, atin lang po niyang mahalin dahil po ang basher ay part na po yan ng ating buhay as a charity vlogger o anuman po mga klaseng vlog, personal vlog ating ginagawa. Maraming salamat tita at sana makabalik ka pa dito sa Malalag para marami pa, baka sa susunod makasama na ako sa mga gigs ninyo kasi malaki na yung anak ko. Ngayon maliit pa si Otso. Ikaw yung kasama dun sa ospital? Oo, ako yun. Nalilito kasi ako sa inyo dala, parang magkapatid ang tingin ko sa inyo. Sino ni? Yung isa. Si Agnes. Hindi, iba. Matangos yung ilong niya. Sa bagay, ngayon ko pa lang kayo nakita. Pero, yung talagang nalilito ako. Pag tingin ko, dalawa lang. Sino Dalawa dito lang. yung nakasama dun sa Hospital. Ako yun. Salamat pala sa pag-ano sa akin. Okay po. Kasi talagang yung nararamdaman ko yun, grabe, hindi ko naman sobrang sakit. Basta hindi ko naman, iba yung pakiramdam ko. Ibo nyo. Yung mga wala sa akin halos, hindi ko na makilala. Yung andun ka sa Hindi ko na wala akong, Kaya pala may mga sign language ka na ginagawa na tinatanong ko si Rachel ano ang ibig sabihin. Sabi niya hindi ko din alam. Hindi mo alam na may mga sign language ka na ginagawa? Hindi ka nagsasalita pero yung kamay mo mayroong mga sinasabi. hindi ko na yun matandaan. Pero alam ko may sumama sa akin, pero hindi ko alam. Kaya pala yung pagsabi ko sa iyo na yung gagawin natin ngayon, mag-pray ka na lang pray ka. Kung anong mang sakit na ramdaman mo, mag-pray ka para mayroong gabay ng Diyos. Kaya nag-sign ka ng kamay mo na nilagay mo sa dibdib mo. A sign of prayer ng yung kamay. Kaya ayun, nag-pray tayo at hindi tayo nakarating sa ospital. Diyan lang tayo sa ang banda dyan sa Tagikon. Mabuti hindi ka sa driver, nagtapik ka sa kanyang shoulder para mag-stop yung papunta na sana tayo sa ospital. Alam mo yun sa nagtapik ka. So mabuti at wala ka nang naramdaman ngayon. Ano na ang feeling mo? Okay na? Okay na ako, yung na lang, side effect na lang yung pag ko yung Kumbaga kapoy. hindi, kasi kapag inaatake ako ng ganun, acidic, tumataas ang bilirubin ko sa dibdib na nangangati na ako. Yun yung nararamdaman ko. Nakatiyan, nakataas. Kapag tumaas ang bilirubin ko, nadilaw yung mata ko. Pero nababa din yan pag bumaba na din ako. Nawawala na din. Pero ngayon okay na. Nangangati pa rin ako. Nag-iinom akong sitirisin. Hindi lang ako ni Toto. Pero yung mas
mas okay na itong nararamdaman ko kaysa yung kasi yung na talaga parang mamatay karamdam ko. Kaya nga, na ano ka na, nagbilin-bilin ka na. Kung sabi ko, wag ganyan ha, mag-pray lang tayo. Hindi mo alam na nagbilin ka, Christian, alam mo na kung anong gagawin Alam mo. ko yun. Ah, Kasi nga, naiiyak ako kapag naisip ko kung mamamatay ako, iniisip ko bot sa kanila, sa pamilya ko sa kanila. Kasi ako lang talaga yung dapat na dyan. Nagsasabi sa akin kasi nakikinig yan si Kuya. Kaya sabi ko, paano na kayo pag nawala ako? Tapos yung pamilya ko, maliit pa yung mga anak ko. Kaya medyo naano ako, naiiyak ako yun. Hindi talagang hindi na maganda ang pakiramdam. Kasi lahat naman tayo dadating doon din natin. oo. Kaya, kumbaga, di pa ako ready na iwanan. Pero ano lang, ganito lang po, tita, kapag may nararamdaman ka, kapag sa isip mo na parang mawawala ka, o anumang mga masasamang isip na andyan sa'yo, kapag kasi may sakit tayo, di ba, iba-iba ng iniisip natin. Ano lang po, pray lang po talaga tayo, no? Always ask for the Lord, the guidance, at ano po, lahat po ng ginagawa natin. Kahit wala tayong sakit, mag-pray po tayo, pasalamat. Kasi yan po ang pinakamabisa po nating panlaban sa anumang mga elemento, no? Kung mayroong mga gustong manakit sa atin, hindi natin makikita o makita man natin, kapag po mag-pray po tayo, andyan po ang Diyos na makagabay po sa atin, no? Andyan siya na pakinggan ang ating mga prayers. So kung masakit man, kung anumang sakit na ating naramdaman na parang hindi na natin kaya, pray lang po tayo, ha? Kasi kasi yung mga negative na iniisip natin, hindi kasi yan mawala kapag hindi tayo mag-pray. So maraming salamat, Tita Mabel. Thank you po ng marami. Salamat din sa iyo kasi napagtunan mo akong interview. Salamat, seryoso. Kapwa sana palain ka ng Diyos. Salamat po. Lumawak pa ang channel. Thank you po. Ayan. At ipong suportahan mga kalingap ang isa't isa, lalo na po si Tita Mabel sa kanyang YouTube channel. Hindi pa man siya sumahod ngayon, pero sa pagsahod niya, ito po ay napakalaking tulong sa kanya at sa paglingap po niya sa kapwa. Thank you po ng marami. Ayan po si Rachel, naghugas na po ng pinggan. Mamaya po ating pong interviewin po ito at salamat po sa inyong lahat. Please like and share po ng ating mga YouTube upload po at syempre yun pong ating mga kasamahan na nandito, mga Team Langga. Thank you po ng marami, no, sa Team Rochelle. Salamat po sa inyong suporta, pati din po ako na inyong nasuportahan din. Thank you po ng marami at sa inyong lahat po. Bye bye.